Hello guys, so linabas na yung Squid Game Season 3. So tapos na yung kwento ni Gi-hun. And sorry guys, pero hindi ko siya nagustuhan. Wala talaga tatalo sa Season 1 para sa akin. Kasi meron talaga something do sa Season 1 na mafe-feel mo na para siyang totoong kwento, okay? Unlike Season 2 or Season 3, parang sobrang manufactured niya na. Okay, yun yung unang point ko is, ang problema ko sa Season 2 at Season 3 ay parang ang manufactured na nung mga sad moments doon. Okay, yung namatay yung trans kasi tawag doon, yung sinaksak ng tunay na tatay. And I don't think na necessary na mamatay siya kasi guys, buong game, sobrang ingat nung lalaking yon, sobrang strategist. Tapos ang makakatalo lang sa kanya yung taong yon na hello, yung lola tsaka si Joyuri. Okay? Sino-solo carry niya yun. Kumbaga sa Dota para siya naipag 1v9 na may kasama siyang dalawang courier tapos hindi dapat mamatay. Ang papatay lang sa kanya, sneak attack. Maniniwala kayo na may makakasneak dun sa lalaking yon? Ako hindi. Na yun lang ang papatay dun, siya yung biological father. Ito yung napansin ko. Ito yung isa sa gusto kong moments dun. Yung pinaka-final dun, diba, yung face-off nila ni Gi-hun, yung tatlo sila, yung baby, siya, tapos si Gi-hun. Ano ang nakita ko dun? Stepdad versus biological dad. Kung sino yung mag-aalaga nung anak pagtapos nung game. And okay, matutuwa sana ako sa Squid Game kung ang ending nung show is ma-elaborate nila yung ganong klaseng dynamic na biological father versus spiritual father, sabihin na natin ganon. Basta yung ganong klaseng ama, 'di ba? Yung hindi na yung umako versus yung tunay na ama. Magugustuhan ko sana yung Squid Game kung doon nag-revolve yung ganong ending. Kaso, nakita nyo naman, yung ending niya is sobrang wasted na ang ganda sana na Squid Game kung ang theme nung ending is yung real father versus si Gi-hun. Ang ganda sanang message nun. Kaso, wala. Ewan ko kung anong nangyari sa writing. Doon sa game na hide and seek, magkalaban yung nanay tsaka yung anak. Na for some reason andon. And yun din ang isa sa ayaw ko doon sa Squid Game kasi parang meron ng parang meron na agad na established na relationship in between doon sa mga members doon na kunyari ito si Big Bang, may kilala na siya yung crypto guy ganyan na scammer, parang magkakilala na sila ganyan. Ewan ko bakit may dalawang symbol ng mother dun sa Squid Game. Isang nanay na meron ng napalaking anak, tapos isang nanay na upcoming pa lang. Hindi ko na gets yung reason kung bakit ganun yung ginawang parang kwento. And wag nyo na alamin guys kasi hindi rin naman nag-paid off sa in the end. Pero I liked yung kasi 'di ba yung bago matapos yung hide and seek na game, yung anak na kulot gusto patayin si Joyuri o yung anak. But in the end, pinatay siya ng sarili niyang mother. Nagustuhan ko yung part na yon kasi I think that is a powerful message na mothers shouldn't tolerate na yung mga anak nila maging psychopath na ganon. No matter what happens, kailangan maging tunay na magulang sila and parusahan yung anak nila kung may gagawing ganon or balak na gawing ganon. Kaya gusto ko yung character nung lola. And ayoko lang doon is nag-suicide siya. For what? Namatay na nga yung anak niya eh. 'Di ba? And ready siya protektahan ni Gi-hun. So, medyo nainis ako doon sa part na yun. Before Season 1, kaya siya malungkot dahil malungkot yung kwento. Ngayon, kaya siya malungkot kasi parang meron silang kailangan abutin na quota na okay, per episode kailangan merong scene na at least 3 malungkot na scene. And
nakakainis siya para sa akin. Number 2 na hindi ko nagustuhan sa bago Squid Game is yung plot armor ni Gi-hun. Kasi, okay, nanalo siya sa Squid Game Season 1. Okay, special siya na tao kasi swerte siya, nanalo siya sa Squid Game. Also, hindi lang siya basta nanalo, natalo niya din lahat. The chances of that is 1 in 456. So, okay, at least, ano expect natin, di ba? Syempre, siya yung bide, kaya siya yung mananalo. But to tell me na sumali siya sa pangalawang Squid Game, and siya ulit yung nanalo technically kasi siya naman talaga, is so statistically impossible na kinalculate ko kung gaano ka imposible na manalo siya twice sa dalawang Squid Game. 1 in 200,000. Probability na para tamaan ka ng kidlat is 1 in 15,000. Tapos ang probability din na para mamatay ka dahil may bumagsak na meteor, 1 in 75,000. So, grabe yung plot armor ni Gi-hun na nanalo siya twice, okay? Kaya hindi ko rin nagustuhan yung Squid Game dahil doon. Kasi, okay, sabihin natin na protektado siya ng mga guards. Na hindi siya pwede barilin dahil meron siya immunity dahil nanalo na siya before. Pero ang daming games doon na sobrang, ano tawag dyan? Na ang cause of death ay yung malalaglag. Okay? Or pwede siya traidorin by someone. And the fact na ang daming galit sa kanya but walang isa ang nagtagumpay, isa yun sa ayaw ko sa bago Squid Game. Kasi before, nanalo si Gi-hun. Oh yay, that's our boy. Kasi siya yung mabait, diba? To tell me na nanalo siya twice and also na-survive niya yung Russian roulette ni Gong Yu. Also, bakit nila pinapalabas na si Gi-hun? Ganong klaseng tao pa rin na hindi kaya pumatay ng tao. Hello, pangalawang Squid Game niya na. Tapos papalabasin nyo na si Gi-hun yung ano pa rin siya, yung ganong klaseng tao na mabait, hindi kaya pumatay. Sa season 1 okay yun eh. Yung si Gi-hun nag-hesitate pumatay kasi lahat naman ng tao ganyan. Pero season 2, pangalawang Squid Game niya na, he's a broken man. Para sa akin, character assassination yun. Number 3, yung mga side plots dun sa Squid Game Season 2 at 3, yung sino yun yung poging police na hinahanap yung island ng Squid Game. Tapos yung babaeng maganda na yung Among Us t-shirt, Among Us na costume, yung guards. Tuwing lumalabas yon, ini-skip ko. Ewan ko ba, hindi ko gusto. Hindi ko nagustuhan. Kasi kung maganda yun, hindi ko naman i-skip eh. Sobrang unnecessary din. Number 4 is yung lack of educational value ng Squid Game Season 2 para sa akin. Kasi feeling ko naituro na ng Season 1 lahat yung magagandang lessons like ganito pala yung buhay ng mayaman versus may hirap, or ganito pala ang mga tao kapag desperado na sa pera, ganyan. Or lahat pala ng tao kahit mabait nagiging ganito, ganyan basta nasa maling sitwasyon. Lahat yun naituro na ng Season 1. So, sa Season 2, promise guys, ang nagustuhan ko lang sa Season 2, yung trans. Kasi ang lupit niya eh. Ganun siya kaangas. Napansin nyo ba yung may ginulpi siya doon? Yung nagsiselebrate siya, nakatayo siya doon sa parang rainbow. Sinadya yun, okay. Hindi nyo pwede sabihin sa akin na sa Season 1 may matututunan ka, tapos sa Season 2 hindi na kailangan kasi ganun pa rin naman yung palabas eh. Guys, sa Hunter x Hunter Season 1 at Season 2 may natutunan akong bago. Every season may natututunan akong bago, okay? And also, last thing na ayaw ko sa Squid Game is yung ending. Alam nyo, ang ganda sana nga, yun nga nabanggit ko, ang ganda sana kung ang ending ng Squid Game is nabuhay yung tatlo, yung anak, yung tunay na tatay, tapos si Gi-hun. Tapos, yung dynamic sana nilang tatlo na si Gi-hun is yung parang spiritual na father, or yung acting father
nung anak ni Yoyuri versus yung biological na father. And maganda rin kasi na parang ending sana yon kasi parang redemption arc sa pagiging failure na ama ni Gi-hun. And speaking of that, binisita na yung anak ni Gi-hun sa USA. What happens is, yun nga, alam nyo ba't ayaw ko yung ending? Kasi parang naging setup lang siya para sa future na Squid Game slop na, guys, wag nyo na i-support please. Kasi gano'n na naman, parang ano na lang siya, mindless entertainment, unlike nung maririndi kayo sa akin kasi ganito ako mag-consume ng parang entertainment, guys, unless yung gusto ko na yung kabobohan lang talaga. Para sa akin kapag films, hindi pwede yung ano lang nadadaan lang sa utak ko tapos bukas limot ko na. And I value din, syempre time consumed din yun. Maganda kung may matitake away ka kahit papano.